Ano ba ang dapat mong gawin para bumalik ang ex mo sa'yo? Okay? Tara, pag-usapan natin yan. Anyway, this is very common na tanong. Actually, review lang to. Marami na akong ginawa about sa mga topic na ito. Dahil I believe marami pa rin hindi nakakapanood sa lahat ng videos ko dahil marami pa rin nagchat about paano kayo anong gawin nila dahil mahal na mahal pa rin nila yung ex nila, hindi pa rin nakaka-move on. So, kaibigan, I believe na maaari naman na makipagbalikan sa ex. Na pwedeng may gagawin ka para bumalik yung ex mo sa'yo. Para ma-trigger yung curiosity niya, yung love niya again, mag-spark, at bumalik siya sa'yo. Pero, trust me, hindi po lahat ng ex ay worth it na ibalik. May mga ex na mas magandang hindi na balikan. Mas magandang tuluyan ng mawala. You know, kasi especially kapag walang magandang naidulot sa buhay mo, walang growth, walang improvement sa'yo, walang magandang ni-add sa buhay mo, panay distraction na lang, panay siya yung dahilan kung bakit hindi mo nararating yung pangarap mo sa buhay, yung gusto mo sa buhay, kumbaga napaka-negative, mas malaki yung negative na nabibigay niya kaysa positive, then please, leave it. Huwag mo na siyang pangaraping bumalik pa sa buhay mo. That's obsession actually, and it's not good for you. But anyways, itong ibibigay ko na strategy is very effective. Either you want your ex to come back or not. This is very effective kasi kahit ayaw mo, most of the time magre-reach out yan kapag ginawa mo ito sa'yo. And this is not new. I believe na-share ko na to, but pag-usapan natin ng mas detailed, baguhin natin, or gumawa lang ako ng bagong video about dito, but I believe na banggit ko na to sa mga past videos ko. But anyway, para sa mga kaibigan natin hindi na pa nakapanood, tara. No contact rule. Ano ba itong no contact rule? Ito yung hindi ka na magpaparamdam sa kanya, hindi ka na magchat sa kanya, hindi ka na mangungulit sa kanya. Especially after ng pag-aaway nyo, sabi mo, hindi na ako magchat, hindi na ako magte-text. Tignan mo, mawawala na ako sa mundo. Tignan mo, kahit na anong nangyari, hindi na kita kakausapin. Pero after ng 1 hour, worst 30 minutes, worst 10 minutes lang. Dahil hindi ka naman din lang makatulog, hindi ka, magre-reach out ka. And that is not good actually, that is not healthy. And that is not advisable, especially kapag gusto mo talagang may improvement sa relationship nyo, may magandang mangyari sa relationship nyo, at gusto mo talaga na mai-correct yung partner mo or ikaw mismo. So, ito yung no contact rule na I believe na talagang effective. Yung hindi ka mag-chat sa kanya, ang tanong, okay lang ba na i-block mo siya? Okay lang ba? Yes, it's up to you. Pero what's the point kapag i-block mo siya, pero memorize mo naman yung number niya, alam mo naman yung Facebook account niya, mas maganda siguro i-block mo siya, i-unfriend mo siya, and then magpalit ka ng pangalan. At burahin mo na lang sa utak mo yung kanyang pangalan kasi dahil mostly naman sinesearch mo pa din, nag-update ka pa rin, and that is not good. Hindi ganun yung no contact rule na yan na advice ko sa inyo. So itong no contact rule, talagang puputulin mo lahat ng connection mo sa kanya, even yung mga kaibigan niya. Hindi ko sabihin na unfriend mo yung mga kaibigan niya, but iwasan mo or huwag kang maghingi ng update about sa kanya sa mga kaibigan niya, sa mga kaibigan nyo, sa mga kilala nyo. As in, putulin mo. Ang next na tanong, pang ilang taon ba? Ay, taon. Pang ilang buwan ba? Pang ilang weeks ba na gagawin mo yun na hindi mo siya kakausapin, tawag, chat, whatever the communication. Hindi ko maibibigay ang exact, but according sa research, it's good for 8 weeks. Ilang bang 8 weeks? Almost 2 months. Kasi dyan talaga mabubuo yung curiosity na kung anong nangyari sa'yo. Okay? Kasi kung weeks lang, most of the time, hindi pa talaga. And most of the time, ito yung mga pang minors lang na issue. Kung minor lang naman, magkakabalikan kayo after 1 day, 2 days. Pero kung may major na issues, most of the time, it takes months. Hindi ko maibibigay ang exact na ilang buwan ba ang mag-no contact rule. Ilang buwan ba na hindi ko siya i-chats. Depende po yan. Okay? Depende nga sa situation. Depende sa inyo na mga-analyze. Okay? So, ito lang ang basehan mo kung kailan ka mag-reach out sa kanya or kailan mo siya kausapin. Okay? Unang-una sa lahat, kapag ready ka na. Kapag hindi ka na emotional. Kapag nakipag-usap ka sa kanya. Kapag nakita mo siya. Kapag hindi ka masyadong affected sa kanya mo. Sinasabi sa kanyang ginagawa. Yun yung pinaka basehan mo para sabihin mo na okay na makipag-usap ka niya kapag
Wala ka nang pakialam, okay? Or kaya mong i-handle yung relationship mo. Hindi naman sa totally talaga wala kang pakialam, pero kaya mong i-handle yung sarili mo. Hindi ka mabilisang mag-rage or magalit or maging emotional, hysterical. Kontrolado mo. Meron kang self-control. And in that way, maaaring makipag-usap ka sa kanya sa mga unfinished na issues or sa mga unfinished na business or, gusto mo talagang tapusin ng, okay, no hard feelings, then kausapin mo. Pero kung wala ka pa sa point na yun, huwag kang makipag-usap. Huwag mong, i-open yung puso mo. And ang no contact rule, kailangan talaga ng matibay ang loob mo. Tibayan mo yung loob mo. Kasi most of the time, magre-reach out yan after 3 days, 1 week, a month. Magre-reach out. Gagawin niya ang lahat. So, kailangan na matibay yung loob mo. Talagang hindi ka marupok. Especially kung kasalanan naman niya talaga. Hindi ko sinasabing hindi ka magpatawad. Of course, mag-release ka ng forgiveness, but you need to show sa kanya that hindi ikaw yung pipitsuging babae. Hindi ikaw yung madaling, bigyan mo siya ng lesson. Paluin mo siya. Not just, hindi lang physical. I mean, hindi man physical, but sa mga bagay nito, kinokorek mo siya. China-chastise mo siya dahil mahal mo. Oh, nabanggit ko naman yung mahal mo yung ex mo. So, bigyan mo siya ng lesson. Okay? Ang problema dito, kapag mahina talagang loob mo, isipin mo na baka maghanap na siya ng iba, or baka mapunta siya kay best friend mo, sa kaibigan mo, sa best friend niya. Then, so be it, kung talagang mahal ka, hindi yan maghanap ng iba. Pero kung hindi ka minahal at hindi ka sineryoso, maghanap yan ng iba. Ang worst dito is that kapag pumatol siya sa iba, ikaw pa yung sisisihin at the end, lalong-lalo na wag mo siyang ibalik sa buhay mo kapag ganun yung rason niya. Okay? Kasi kung mahal ka, talagang seryoso yan na magbago, seryoso yan na ayusin niya ang kanyang buhay at makipagbalik sa'yo. So, tibayan mo lang ang loob mo. Okay? Next na sabihin ko, i-advise ko sa inyo, habang nagno-no contact rule ka, iwasan mo po ang walang ginagawa. Okay? This is very important. Iwasan mo ang magbabad sa phones. Iwasan mo yung wala kang ginagawa kasi matem ka talaga na mag-chat sa kanya. Matem ka talaga na replyan siya. Matem ka talaga na entertain ulit siya. Okay? So, ang pinakagawin mo is that habang nagno-no contact role ka, dapat meron kang ibang bagay na ginagawa. Mag-focus ka sa skills mo, sa mga laro, sa games, of fitness, business, whatsoever na gusto mong gawin na hindi mo magawa nung kayo pa. So, mag-focus ka doon. Dapat meron kang ginagawa. Hindi yung nag-i-scroll ka maghapon ng Facebook. Okay lang sana kung ako yung pinapanood mo para meron kang matutunan. Hindi yung kung kani-kanino na tawa lang yung nakukuha mo. Sometimes laughter is medicine, which is true, but too much is that you're wasting your time. Spend time na manood ng meron kang natututunan tulad nito. Ano po? Anyway, dapat meron kang ginagawa talaga. Dapat meron kang kinabibisihan kung saan may nidadagdag naman na maganda sa buhay mo. Hindi yung nagsasayang ka lang ng oras mo. I mean, hindi yung wala kang ginagawa. Tutulog lang, i-scroll, palagi i-scroll. Kasi matetem ka talaga. You need to get busy. You need to develop. Chances mo na yan para mag-grow. Chances mo na yan para mag-focus sa ibang bagay. Okay? So, yun yung pinaka-the best na gawin mo kapag nagno-no contact rule ka. Okay? So, pababalikan mo pa ba yung ex mo? Like I said, I cannot say. Kasi it's up to you na ang mag-decision. Gamitin mo naman yung utak mo, kaibigan. Depende. Kung walang magandang nangyari sa relationship nyo, mas malaki yung negative kaysa positive na nangyari, nung dumating siya, then wag mo nang ibalik. Okay? I believe, yun yung way ni Lord na sabihin sa'yo na wag mo siyang ibalik. Kasi kapag binalik mo, wala kang patutunguhan sa buhay. Hindi mo magagawa yung mga purpose or assignment mo sa buhay na kung saan pinadala ni Lord or sinabi ni Lord or assignment mo from Him. So, bakit mo pa siya ibalik? But, kung ang nakikita mo is that okay naman. May mga misunderstanding lang talaga na kailangan ipaglaban, na kailangan ayusin, na kung saan mag-grow kayo para maging go sweeter and lover, maging mas kilala nyo ang isa't isa, then ibalik mo. Okay? So, it's up to you now mag-decide. It's up to you mag-analyze. Buhay mo yan. So, that's it. I hope na i-share nyo ito para marami pa tayong tulungan. God bless.